timing, hindi ko maintindihan. At bakit kinakailan ng timing? Kung may pulburo na video, bakit hindi ilabas na kagad? Bakit timing? Kaya dinasala ko yun. Nasa vlog yun eh. Dinasala ko yun. And then, the next day, na parang napanaginipan ko yung constitutional provision na pagka Vice President, nag-take over and nag-serve ng unfinished term, unexpired term ng presidente na incapacitated, namatay, nakunod na tawag doon, na impeach o kaya nag-resign o kaya tinanggal ng taong bayan. Okay, ang doon, yung Vice President who serves 4 years or more, 4 years or more cannot run for a presidential election sa susunod na presidential election. Therefore, kung mangyayari yung gulo, kung meron man na mangyayari na change over ng leadership, before June 30, dapat nga July 1 eh, before July 1, kasi 4 years or more, by June 30, si BBM, sakto 2 years. So meron pang 4 years. Yun sa constitutional provision, 4 years or more. Kaya no can do, pagka July 1, hindi pa rin pwede. Sakto, 4 years pa. So kinakailangan, to be safe, July 2. Diba? To be super safe, July 5 and onward. So kahit anong bati ko sa korte o whatever, may alam mo naman dyan, pagka tumakbo si Sara, alam nila, cannot be defeated. Makabayan naman yung tao eh. Duterte nga eh, no? Makabayan yung tao. So hindi siya mismo nag-iisip ng 10 taon. Hindi nga kayo sigurado, gusto niya maging presidente eh. Di ba? Hesitant pa. So, the question mark there is, kung tatanggapin niya yung ngayon, kung sakali man mag-step up at gusto ng tao mag-step up siya, kung tatanggapin niya. Kung ayaw niya, wala kayong magagawa. Ngayon, kung tatanggapin niya, is gugustuhin ba niya na maging 10 years, maging additional 6 years? Nasa kanya yon. Pero I don't think na siya may gusto. No, I want to defend her na defender kasi iba sinasabi, bakit ganon? Ang sa akin, from my point of view, kung ikaw talaga makabayan, hindi mahalaga sa iyo yung 10 years. Ang mahalaga sa iyo, now na. No? Kaya sa tingin ko, baka kaya yung pulburon video na yan, nasabi, ilalabas. Meron tayong mga vlogger na sinasabi, ilalabas na, ayan na, coming soon, next attraction na, April 2, sinasabi nga, ilalabas. Pero yung video na hinihintay natin lahat, malalaman natin, April 2, malapit na yun eh. So, ilalabas yung pulburonic video. Ang sabi ko nga sa ina-upload ko ngayon, kung ako, sorry guys, kung ako ang chief of staff ngayon o chief PNP, if ever ako yung nakapwesto, hindi ako papayag na may question mark sa aking commander-in-chief. So I cited, natatandaan nyo ba mga bok, mga kabagang, mga kabalyero, no? PMAer, na once upon a time you were low in rank, kayo yung mga captain, kayo yung mga major, lieutenant colonel. Lieutenant colonel, for example, you had a battalion kung nasa army ka, or sa Marines, or kung sa Air Force, meron ka ng mga piloto under you. Droga yung commander-in-chief. Issue ng droga. Kung ako yung nakaupo, commander-in-chief mo, and ganon, may balitang ganon, even with or without the benefit of the pulburon video, as the chief of staff of the armed forces, responsible for 180, around that much, 180,000 men, and PNP for about 200,000 men, and 117 million Filipinos that I have sworn to defend, pati yung Constitution, na pinagbabawal yung mga ganyang offenses. Presidente ka, tudroga ka. Sasabihin mo, kung ako yun, ang standard, sinabi ko sa vlog, ang standard is, bossing, pwede bang makausap ka sandali? Tayo-tayo lang. Bossing, yung issue kasi sa droga yung droga sa ikaw, nag-jujuts ka, no? Nag-ano ka, nag-sistemot ka. Request
lang magpa-drug test ka na. I-publicize natin. Eh, takot na questionin yung commander-in-chief nyo because tayo, we have the leeway na questionin yung ating mga commander kung nagbibigay sila ng tamang order o hindi. Tinuturo sa atin yon. Even yung sargento ninyo, naranasan ninyo, mga sundalo ninyo, pag sir, delikado tayo niyan, sir. Ganun ba? And then you're ready to hear him out. If the commander-in-chief is not ready to hear out the chief of staff or the PNP, may problema tayo. Ganun ba kahirap yung magpa-drug test ka because may issue sa'yo? Samantalang nung pre-election, nagpa-drug test siya. Di ba? Ba't kaya hindi ka magpa-drug test na lang? Kasi presidente ka na? Mali naman yon. Because you owe it to the people of the Philippines who put you in power. You owe it to everyone down the line following you, following your command as the commander-in-chief and the president. They will support you. Pero kung may question mark sa iyong being fit as a president or being an honest to goodness na leader, masasabak tayo sa gere na walang kapararakan. Ngayon, hindi duwag Hindi duwag. Praktikal, nag-iisip. Yun ang kinakailangan natin mga commander, nag-iisip. Nag-iisip kung ano ba talaga yung sinumpaan ko na protect the people, protect the constitution, protect the government. No? So, balik ako, transition of 100 days. No, minimum 100 days. That ensures yung pwesto ni BP, yung 10 years. Sige, isipin yung 10 years. Para sa akin, tama na yung, sa totoo lang, yung 100 days na transition will do the country more than a 10-year time frame kung hindi rin mangyayari yung sinasabi ng taong bayan. In 100 days, you can think a lot, you can imagine a lot, you can start imagining kayo, and then you can say it, express it, na walang takot. Example, death penalty to end all corruption. Isang araw, pinag-usapan nyo ng transition team. And then, biglang, ayan na, nakalatag na. Ano yung gagawin mo sa Senado at Congressman? Kunyari, pinag-usapan nila, pinag-meeting na, gusto ng taong bayan, sara yung Kongreso at Senado. Or i-trim down, i-reorganize. Para ito, mga may problema sa Resolution 10. Sige, tanggal silang lahat, you're all fired. Tapos mag-appoint ng panibago. And then, tama-tama, 2025, kung gusto tumakbo. Day 3, kunyari, yung COMELEC, wala nang tatakbo ng eleksyon na gumagastos. Pagka gumastos ka, malalaman, and then, so yung COMELEC ang gagawa ng airtime para sa inyong lahat na kandidato. So anyone can run for President, Vice President, and Congress, Senate, lahat na position ba hanggang barangay captain. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang linggo, Holy Sunday sa inyong lahat, mga kababayan ko. Guys, ito po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating matutunghayan ngayon ay ang aming kwentuhan ni Kadado, si retired Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So ito po pinatutukoy dito yung kwentuhan namin. Ito po yung aking first episode. Pero ito po yung pangatlong kwentuhan namin ni Sir Dado. Ito po 10 oras at kalahati. Kaya naman po ang inyong abang lingkod ay inaata-atado po ito nang sa gayon hindi naman kayo mabagot sa panonood ng 10 hours and a half na interview namin. We started 11 p.m. ng gabi. Natapos kami ng 10, I think 11 na rin. Mag-11 ng umaga. So, 10 hours and a half yung aming kwentuhan. So, napakahaba po. Pero kung gusto nyo mapanood ng isang buo, puntahan nyo yung live namin ni Sir Dado. So, ito po ay patungkol dun sa pulboronic video na di umano ay ilalabas nila yung video na yon sa April 2 after Holy Week. Malapit na yon. So, titignan natin kung meron nga silang ilalabas na pulboronic video. At questionably pa yon. Dapat may proof sila na siya nga yung naroon sa pulboronic video na yon.
So in fairness with kung sino man yung nasa video na yun, kailangan talagang may proof sila, may pruweba sila. So tunghayan po natin ang aming kwentuhan ni Sir Dado. Again, si retired Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So take it away, Sir Dado. Simulan nyo na. So, eto, kasama ko na naman si Sir Dado, ang ating Captain General Clemente Enrique Jr. ng Captain General ng Taong Bayan to. Oo nga eh. Maraming baka marami nang naasar sa akin sa active kasi Captain General eh. Sasabihin, there's no such Hindi naman siguro sila may ingit na ganun. Kami yung nagbigay sa inyo ng rango na yan. Kaming Taong Bayan na Captain General talaga. Yun. Okay. Yun. So, Payat ako dito sa screen mo ah. ha? Payat ako dito sa screen. Bayad ka. Baka hindi ka nakakain. Oo nga. Nakakain. Hindi, tsaka ang dami mong alam ko, ang dami mong busy ka eh. Kasi, yun nga, yung inaantay rin ng Taong Bayan yung Declaration 1 to 19 eh, hindi ko alam kung maraming nagtatanong, bakit maraming nagko-comment sa ko, doon sa mga videos Alam ko, mo ako na sabi nila, Sir, ba't hindi nyo pa simulan ng kasi naiinip na ang Taong Bayan. Huwag na nating antayin pa yung sinasabi ng iba dyan na baga sila lang ang makikinabang. Taong bayan na nasisikil na. Yun mga komento nila yun, ha? meron pa ka nag-comment sa akin, Luke, na sir, di ba kayo yung nagsabi ng timing? Ako pa rin may kasalanan, eh, no? Hindi, sa totoo lang, lilinawin lang na tinigil yung timing sa iba. Tapos, anong timing? Hindi ko maintindihan. Bakit kinakailan ng timing? Kung may pulburo na video, bakit hindi ilabas na kagad? Bakit timing? Kaya, Dinasalan ko yun. Nasa vlog yun eh. Dinasalan ko yun. And then, the next day, na parang napanitinipan ko yung constitutional provision na pagka Vice President, nag-take over and nag-serve ng unfinished term, unexpired term ng presidente na incapacitated, namatay, na nakunod na tawag doon, na impeach o kaya nag-resign o kaya tinanggal ng Taong Bayan. Okay, ang doon, yung Vice President who serves 4 years or more cannot run for a presidential election sa susunod na presidential election. Therefore, kung mangyayari yung gulo, kung meron man na mangyayari na change over ng leadership, before June 30, dapat nga July 1 before July 1, kasi 4 years or more, by June 30, si BBM, sakto 2 years. So meron pang 4 years. Yun sa constitutional provision, 4 years or more. Kaya no can do, pagka July 1, hindi pa rin pwede. Sakto 4 years pa. So kinakailangan, to be safe, July 2. Di ba? To be super safe, July 5 and onward. So kahit anong pati ko sa korte o whatever, may alam mo naman dyan, pagka tumakbo si Sara, alam nila, cannot be defeated. As if elections are conducted now, cannot be defeated. Anyone who is thinking na labanan siya, nasisira ng bait. No? Unless yung Taong Bayan talaga ang pero malabong yan. So ang pinaka way na lang is to beat her by legality, which is 4 years or more. So pagka siya na-proclaim ngayon, kung sakasakali nakunod, kung na-proclaim siya at minana si BBM, mag-a-apply sa kanya yung 4 years or more. Therefore, 4 years lang siya na magiging president, and sa 2020, di na siya pwede. So,
nung nalaman ko, nabasa ko yung Constitution, na-review ko, yan ang sinasabi pala, kaya nila ayaw ilabas pa yung pulburon, timing. That's why, timing. And piniportahan ko yon. Kasi isa ko sa naniniwala kay BP na may kakayanan. Number 1 na public servant, number 1 yung kanyang institusyon, yung agency niya, sa DepEd, at mataas yung consistently yung rating niya. So ano ba naman yung maging 10 taon, okay lang. Pero come to think about it now, kung talagang para sa iyo, knowing Sarah, no, the way, not personally, pero the way I see her as a person, makabayan naman yung tao eh. Duterte nga eh, no? Makabayan yung tao. So hindi siya mismo nag-iisip ng 10 taon. Hindi nga kayo sigurado, gusto niya maging presidente eh. Di ba? Hesitant pa. So, the question mark there is, kung tatanggapin niya yung ngayon, kung sakali man mag-step up at gusto ng tao mag-step up siya, kung tatanggapin niya. Kung ayaw niya, wala kayong magagawa. Ngayon, kung tatanggapin niya, is gugustuhin ba niya na maging 10 years, maging additional 6 years? Nasa kanya yon. Pero I don't think na siya may gusto. No, I want to defend her na defender kasi iba sinasabi, bakit ganon? Ang sa akin, from my point of view, kung ikaw talaga makabayan, hindi mahalaga sa iyo yung 10 years. Ang mahalaga sa iyo, now na. No? Kaya sa tingin ko, baka kaya yung pulburon video na yan, nasabi, ilalabas. Meron tayong mga vlogger na sinasabi, ilalabas na, ayan na, coming soon, next attraction na, April 2, sinasabi nga, ilalabas. Pero yung video na hinihintay natin lahat, malalaman natin, April 2, malapit na yun eh. So, that's Tuesday, more or less, no? Yes. Next week. So, hintayin natin. Sinasabi naman ni Lady Marlica, Lady Marlica na soon to, ilalabas na. Sigurado daw, napanood na nga niya. Na in-screen, share screen nung kanyang kausap, na kanyang ka-video call siguro, kanyang ganito, na in-interview. O sige, eto, pakita ko sa'yo. O di, napanood niya. So, I trust them. I will take their word for it. Kasi hindi naman sinungaling yung mga yan eh. So, at makabayan lang yung mga yan, no? So, sila Banat Bay, Parateros, Maharlika, they all mean well para sa bayan. Okay, so ilalabas nila. Ngayon ang question niya, binlag ko, bakit ilalabas? Ano meron? Kasi June 30, kung consistent sila, yung lahat na nakapaligid kay BP Sara, kung yun ang iniisip, huwag nyo balang sisisihin. Lahat na nakapaligid na loyal sa kanila, na inaano is may timing, kasi June 30, huwag nyo sisihin na, walang yan to, pinapaboran yung 10 years kasi makikinabang sila. No. They just think about it na gusto nila maganda para sa bayan. Ako rin, ganun doon. Kung ako nasa paligid niya, sip-sip din ako, sabihin ko, hindi, 10 years tayo. Hintayin niyo yung June 30. Pero there's a way of doing it better. Now na, ilabas nyo, and then magkaroon tayong transition. Yun lang yun. And then proclaim her kung kailan siya dapat i-proclaim. Pabor ako sa transition kasi pwede natin ilatag, taong bayan ang maglatag kung ano ang gusto nating mangyari. Rather than abruptly, BP Sara take charge, take over. Knock on wood. Na patunayan na talagang unfit si BBM, delikado, may question mark kasi talagang may pulboronic video, kunwari, yung ganun ba? And then, yung armed forces sa PNP, hindi natin alam kung anong gagalaw nila. So, even if that happens, succession by constitutional provision, yun na yun. And then, para mabigyan siya ng option na 4 years plus 6 para 10 GMA formula, simple, proclaim her later. Ganun lang. Transition muna tayo. And then, ilatag natin lahat ng gusto natin mangyari para meron tayong guideline sa kanya. Wala siyang magagawa kung hindi ipatupad yun. Kasi yun ang gusto ng taong bayan. Di ba mas maganda? Kaya, I'm going to blog about it. In fact, nasimulan ko na.
maganda dito, matinig din sa iyo, na yung 100 days transition, option 6, we're not sponsoring it to happen. We are discussing it, I'm saying it as an option do sa mga concern. Kasi 7 option yun 7 senaryo, 7 options na option 1, status quo, yun yung nangyayari sa atin yan. Option 2, call of friend, hello BP, ano ka pa ba? Unit team ka pa ba? Oo, unit team pa ako. So meron, option 1, option 2. Option 3, yung sinasabi ni Bantao, BBM resign. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Siya yung inalal ko. And yun yung storyline ng mga vlogger na nag-pro BBM. I don't know kung mag-pro BBM kaya tayo, bro. Pero ganito, Sir Dado, ito. Bayad doon. Mukhang pera ka na tayo. Anyway, Kasi yung paano yung future generation natin, di ba? Ayoko so, nun. yung option 4, hindi siya nag-resign, pero siya pinag-resign. Tinanggal siya physically ng men in uniform. Kasi yung men in uniform, sinunod yung taong bayan. Yung option 5, nililinaw ko lang ulit option 5, he will defend his term. Probably not in Malacanang, with a few loyal armed people, dun sila sa Ilocos. Yun yung pinaka-turf nila. So, madali yun. Divided ano lang yun So, option 5 yun. Option 6 is magkaroon ng parang junta type na transition government. Yun yung sinasabi ko ngayon na kung mag-option 6 ang mga player, no? Hindi naman tayo kasama dun Kaya mag-isip na lang ako, kung mag-option 6 yung mga player, merong transition council, I would like to call it transition council o transition ek na nandoon ang AFP chief, nandoon ang PNP chief, kung sino man sila, mare-retire na si General Acorda sa 31st. Kung ma-extend si General Acorda, then he might be part of that transition team. And then, kung sino man yung mga pangalan doon, supposedly represented bulk of the Filipinos. So pwedeng ang una kong offer, ang una kong iniisip, religious groups. Catholic Church, CBCP, isa, dalawa, ganon. And then 86% kasi Catholic, Roman Catholic. So nandiyan pa yung ibang Catholic, yung ibang Protestant groups o whatever. I don't know yung classification nila. JIF, El Shaddai, KOJC, sino pa ba? And then yung mga Muslim brothers natin, dapat represented din sila. ARMM. Kung pwede rin yung mga taga-CAR na mga natin. Or yung NCIP head. Kung sino head dati, o yung ngayon, mista ko yung NCIP head dati, si Kapuyan. No? So that easily represented lahat ng ethnic groups sa Pilipinas. So that kumbaga walang maagarbyado kahit papano, walang maagarbyado, and then isusundin nila yung agenda ng taong bayan. So paano ngayon papasok yung agenda ng taong bayan? From now hanggang April 9, I'm sorry, I will not make a guideline. I will not make a guideline na lang because I believe that it is better that you people of the Philippines dictate or narrate or express yung sa loobin ng utak ninyo at ng puso ninyo, kayo ang magsabi ano ang gusto nyo. Now, if it is a transition of 100 days, pasok na pasok doon si BP Sara na mahinog kung nakunod again, kung siya ay mag-i-step up. Kung malakas BBM, hindi siya mag-step down because he's still the legal presidential then he will remain in power and finish his term, di ba? So this exercise is nothing. Tama? Exercise in in trial lang ba? Pero kung sakaling ilalabas yung pulboronic video, ang sabi ko nga sa ina-upload ko ngayon, kung ako, sorry guys, kung ako ang chief of staff ngayon o chief PNP, if ever ako yung nakapwesto, hindi ako papayag na may question mark sa aking commander-in-chief.
So I cited. Natatandaan nyo ba mga bok, mga kabagang, mga kabalyero, no? PMAer, na once upon a time you were low in rank, kayo yung mga captain, kayo yung mga major, lieutenant colonel. Lieutenant colonel, for example, you had a battalion kung nasa army ka, or sa Marines, or kung sa Air Force, meron ka ng mga piloto under you, squadron. Yung PNP, ganun din. Meron ka ng area na pinapamunuan. Ibig sabihin, meron ka ng tao sa ilalim mo, meron kang boss sa itaas mo. Now, kunyari yung boss mo, nagsabi sa'yo, kung PNP ka, sinabi sa'yo, yung mga waiting na yun, papasukin nyo lang, ha? Nung ganun. Okay, yung mga droga mo, papasukin mo lang, ha? Akong bahala. Sagot ko yan. Yan, si Mr. Tamukyo, sagot ko yan. Kaibigan ko yan, kumpare ko yan. Kaya, walang question yan. Ikaw naman, magkakamot ka. Sir, droga yan eh. Kaya, Pinapasok niya droga. You make a statement as a younger officer or as a subordinate to your immediate commander. Ganon din yung lieutenant colonel, battalion commander ka, nagsalita yung brigade commander mo na colonel, going to general na yon, yung brigade commander. Sabihin sa'yo, bukas, alas 8, atake. Sabing ganon ng brigade commander, atake, yung kampo. Sabihin mo naman, siyempre, lieutenant colonel ka, battalion commander ka, meron ka 500 tao. Sir, question, meron ba kaming artillery support? Sabihin sa'yo, mahal ang bale. Meron ba kaming tanggol? Walang gasolina eh. Meron ba kaming combat air support? Ayun, ginagamit ni General yung aeroplano, yung helicopter eh. Pambiyahe-biyahe, nag-island hopping. Eh, anong meron ako sa'yo? Wala. Yung skill ng tao mo, mga ranger naman kayo eh. Edi, sir, may statement. Pwede ba sa gabi? Pwede ba sa gabi kami matake para may laban yung bata? Sir, umaga, alas 8, patay kami dyan. Mamamatay yung tropa ko. 500 yan, mamamatay. Ako magsusulat ng mga, baka mamatay din ako dyan kasi I will lead them. Ako susulat ng mga letter sa mga pamilya niyan. You make a statement as the subordinate officer to your commander na pwedeng magkamali. Pwedeng nagkakamali. Kaya nga nagkakaroon ng top-down, bottom-up, line of communication, magkaintindihan kayo. Hindi pa naman pinapatupad ang mission. Pero, obey first before you complain, di ba? yun nga eh. Maraming ganon. Pagka nilabas na yung OPORD na pag-isipan na yon, sumunod ka na lang. Griping ka, oo. So, later on, pagka nagkapatay-patay, tsaka mo siya pagalitan. Siya magreklamo ka. Mag-court-martialan kayo kung gusto nyo. Now, ngayon, balik tayo. Kung may issue ng droga yung commander-in-chief, issue ng droga. Kung ako yung nakaupo, commander-in-chief mo, and ganon, may balitang ganon, even with or without the benefit of the Pulboron video, as the Chief of Staff of the Armed Forces, responsible for 180, around that much, 180,000 men, and PNP for about 200,000 men, and 117 million Filipinos that I have sworn to defend, pati yung Constitution, na pinagbabawal yung mga ganyang offenses. Presidente ka, droga ka. Sasabihin mo, kung ako yon, ang standard, sinabi ko sa vlog, ang standard is, bossing, pwede bang makausap ka sandali? Tayo lang. Tayo lang. Bossing, yung issue kasi sa droga yung droga sa ikaw, nag-jujuts ka, no? Nag-sismot-mot ka. Request ko lang, magpa-drug test ka na. I-publicize natin. AFP tsaka PNP, dapat ganon. Yun yung standard. Why? Because you cannot go running around all over the place, all over the world na biyahe-biyahe ka, ipag-usap ka kung kani-kanino about foreign policy, yung magsasalita ka regarding China, na may pagkabangag ka. Hindi, question mark. Kaya, bossing, commander-in-chief ka, with all due respect, pero susundin ka namin hanggang sa makamatayan, susundin ka namin, patay kung patay. Pero ayaw ko lang i-orderan mo kami kasi bangag ka eh. Yung trip mo lang, masama gising mo eh, nag-away kayo ni First Lady eh. Tapos nun o-orderan mo kami, girahin yung China. Ano ka?
madadama yung buong Pilipinas. Kaya, request, nag-coordinate na kami ni PNP. Kung ako yon, that should be the standard. Huwag kayong matakot na questionin yung commander-in-chief nyo because tayo, we have the leeway na questionin yung ating mga commander kung nagbibigay sila ng tamang order o hindi. Tinuturo sa atin yon. Even yung sargento ninyo, naranasan ninyo, mga sundalo ninyo, pag kinuha, sir, delikado tayo niyan, sir. Ganun ba? And then you're ready to hear him out. If the commander-in-chief is not ready to hear out the chief of staff or the PNP, may problema tayo. Gano'n ba kahirap yung magpa-drug test ka because may issue sa'yo? Samantalang nung pre-election, nagpa-drug test siya. Di ba? Ba't kaya hindi ka magpa-drug test na lang? Kasi presidente ka na? Mali naman yon. Because you owe it to the people of the Philippines who put you in power. You owe it to everyone down the line following you, following your command as the commander-in-chief and the president. They will support you. Pero kung may question mark sa iyong being fit as a president or being an honest to goodness na leader, masasabak tayo sa gere na walang kapararakan. Ngayon, hindi duwag Hindi duwag. Praktikal, nag-iisip. Yun ang kinakailangan natin mga commander, nag-iisip. Nag-iisip kung ano ba talaga yung sinumpaan ko na protect the people, protect the constitution, protect the government. No? Teka muna, may mali. Para mawala yan, bossing, mawala yung, Mr. Commander-in-Chief, mawala yung issue na yan, pag-drug test ka. Sabahan kita. Sabahan kita. May 3 days pa naman eh. May 3 days pa. Wala na yan. Kaya nga, doon sa vlog ko, bro, ang sabi ko, kung ako man yan, kung ako masunod, sorry, pero yun yung karakter ko, bro, no? Sorry, mga Omet Browner, sorry, tsaka si General Lacorda. Sorry, mga guys, no? Alam ko naman na you have earned your rank and you have earned your reputation. Ayokong diktahan kayo, pero I'm just stating yung aking side if I was in your position kasi pinag-isipan ko, bakit nga ba yun? Bakit ako matatakot sa commander-in-chief ko? Tao lang yan. Halal yan ng bayan. Expectation ng taong bayan that you do things properly. No? Yung binoto ka dahil sa mga pangako mo at yung very important na naging issue kung nagdodroga yung isang presidential bet na sabi ni Digong na siya lumabas na negative, bakit ngayon hindi ka mag-give in sa isang drug test? Kaya nga tama lang na hindi baling isipin mo, hindi baling wag kang okay, rephrase. Wag ninyong isipin, Chief of Staff tsaka Chief PNP, na sasantihin kayo. So what kung sasantihin kayo? Anyway, you have reached the pinnacle of the command, being Chief of Staff and Chief PNP. But you would be doing something right per standard. Something right per standard. Academy standard. Di ba? Integrity. Di ba? Loyalty to the Philippine. Courage. Sa tapang nyo sabihin nyo sa Commander-Chief. Kasi naintindihan ko para sa iyo naman to Para sa iyo, pa-drug test ka. Samahan ka namin. Kung ayaw mo, bitbiting ka namin. Bitbiting ka namin. Drug test tayo. Para sigurado. Because kung mag-negative yan, di ba puntos para kay BBM? Puntos sa kanya. Ngayon lumabas kunyari yung pulboronic video. Magtalo ngayon yan. Negative siya. Properly walang dayan. And then dito, may pulboron video. They can always say, I am sorry. Parang GMA, I am sorry. Diba? Kung yung Duterte... Tapos nakalimutan pa ng tao, tapos, kumbaga, pinatawad pa ng tao si PGMA noon. Nakalimutan na rin yun, di ba? Pagka-sorry niya, nakalimutan din. Nakalimutan yun. Tsaka tignan ninyo, kung meron tinatawag na GMA formula, yung kabila, if we are neutral about it, yung kabila may GMA formula, 9 years. So ngayon, baka 10 years, no? Dito, sabi mo naman, may GMA sorry.
O, di ba? Sorry. Parang GMA, standard nila. Kaya, Kasi kung magkaroon man ng drug test, ay, alam mo, sa totoo lang, kung matuloy itong transition, isa naman yun sa demand ng tao. Ako ilalagay ko yun eh. Na pagka natanggal na si BBM, kunyari, nakunod. Kung kunyari, ma-reverse yung situation, bumaba si BBM, na-force siya pababa, pumanik si BP Sara, ang isa sa demand ng taong bayan, para mawala yung duda, pa-drug test siya publicly. Kahit wala na siya sa posisyon, pa-drug test siya. Yan ang huling ng taong bayan. O, isa yun. So, balik ako, transition of 100 days. No, minimum 100 days. That ensures yung pwesto ni BP, yung 10 years. Sige, isipin nyo 10 years. Para sa akin, tama na sa totoo lang, yung 100 days na transition. Okay guys, so yun, pag-uusapan namin doon sa susunod, gagawin ko siyang episode 2, yung transition government. So, pinahapyawan ko lang kayo nung nangyayari doon sa sinasabi nilang di umano pulboronic videos. So guys, hanggang dito lamang po at ako po ay muna ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKV Informative. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po yung episode 2 kasi 10 and a half hours po ito ng ang aming third part ng kwentuhan namin ni Sir Dado. So maraming salamat po guys. See you on my next vlog.